Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Kapag ako ay nagmahal. Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Uli mo na ako. Gusto ko na mamatay. Leandro! Leandro! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko na kaya kung saan masakit. Ayoko na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Teka, sandali. Paiinumin kita ng gamot. Sandali lang. Hindi ko na kaya kung saan. Tuko na ako. Mawawala din niya, Leandro. Eto na yung gamot. Inumin mo na, mahal. Etong tubig. Leandro, huwag kang mag-alala. Ilang sandali lang. Mawawala na rin yung sakit na nararamdaman mo. Ayoko na ganito. Hirap na ako. Sana mamatay na lang ako. Hindi ka mamamatay. Marami pa tayong mga pangarap na gagawin. Magpalakas ka, Leandro, para matupad ang pangarap natin yun. Hindi na matutupad ang pangarap natin yun. Malala na yata itong cancer ko. Leandro, huwag ka magsalita ng ganyan. Nawawala na ako ng pag-asa. Gusto ko nang sumuko. Tama na, Leandro. Huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Yakapin mo ko. Kung saan pakiusap, yakapin mo ko. Sige, mahal ko. Ayan. Mga yakap mo lang nagpapalakas sa akin. Kung yun lang na nagpapalakas sa'yo, yayakapin kita kahit kailan mo gusto. Basta huwag mong isipin na nag-iisa ka na lang sa mundong ito, na umaharap sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Tandaan mong karamay mo ko. Lahat ng hirap na nararamdaman mo, nararamdaman ko rin yun. Kasi asawa kita. Iisang katawan na lamang tayo. Kung may nararamdaman ka mang hirap sa buhay mo ngayon, isipin mo na lang. May asawa kang masasandalan. Maraming dumating na pagsubok sa aming mag-asawa. Sa awa niyo, nalampasan namin yun. Pero hindi ko alam kung malalampasan namin ang pagsubok ngayon na dumating kay Leandro. Sa totoo lang, hirap na ako makita nagdurusa ang asawa ko. Nadudurog ang puso ko sa tuwing narinig ko siyang sumisigaw na dahil sa sakit. Natatakot ako kung hanggang kailan niya titiisin ang bawat sakit at pinararamdam niyo sa kanya. Huwag niyo po siyang kunin sa akin. Siya lang ang dahilan kaya ako nabubuhay. Panginoon, kailangan ko pong asawa ko. Dahil mahal na mahal ko siya.
May dala akong pagkain. Papakainin na kita, ha? Hindi ako nagugutom, Roxanne. Pero kanina ka pa hindi kumakain. Pakiusap. Iwan mo muna ako. Gusto ko mapag-isa. Baka, Sinabi ko sa'yo, lumayo ka sa akin eh. Sige na, nakikiusap na ako. Leandro, huwag ka naman sanang ganyan sa akin. Nandito ako para tulungan ka. Wala kang maitutulong sa akin. Nagkakamali ka. Sige nga. Sige. Pagalingin mo ako. Tanggalin mo itong matinding sakit na nararamdaman ko. Leandro, asawa mo ko. Hindi ko man matatanggal yung sakit mo. Nandito naman ako para damayan ka sa bawat kirot na nararamdaman mo. Suko na ako, Rosa. Gusto ko nang mamatay. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ano gusto mo sabihin ko? Na mabuhay ako? Tingnan mo naman ito nangyayari sa akin. Hirap na ako. Araw-araw na lang iniinda ko itong sakit na ito sa katawan ko. Kung alam mo lang kung gaano kasakit itong mga nararamdaman ko. Baka kung sa'yo mangyari ito, magpakamatay ka na lang. Leandro, naiintindihan kita, pero sana naman. Sana naman ano? Sasabihin mo sa akin na magpakatatag ako? Sasabihin mo sa akin na lakasan ko ang loob ko? Sinubukan ko na, Roxanne. Pero hindi talaga. Nawawalan na ako ng pag-aasa. Pinanghihinaan ako ng loob sa tuwing nakikita kitang umiiyak. Leandro, nakikiusap ako. Ibayad mo sana ang loob mo. Huwag kang mag-alala. Palagi ako nararito sa tabi mo para tulungan ka. Para saan pa yung sinupaan natin dalawa sa harap ng altar na walang iwanan, lalo na sa oras na ganito. Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aalaga sa akin? Hindi. Roxanne, ayoko maging pabigat sa iyo at sa mga anak natin. Hindi ka pabigat sa amin ng mga anak mo. Tandaan mo yan. Pamilya mo kami. Handa ka namin tulungan na gumaling. Sino pa ba ang tutulong sa'yo? Kundi kami ng mga anak mo. Nakukonsensya na ako. Alam ko, hirap na hirap ka na sa akin. Hindi ko kayang makita ka sa ganyang sitwasyon. Patawarin mo ko. Please. Huwag ka na umiyak, ha? Wala kang kasalanan. Hindi mo naman kagustuhan na magkasakit. Kaya mo pa akong bahalin? Kahit na alam mong malapit na akong mamatay. Hindi ka mamamatay. Kung dati na-survive natin yung mga dumating na pagsubok sa atin, alam ko, masusurvive din natin to. Lakasan mo sana ang loob mo, Leandro. Isipin mong gagaling ka. Magdasal tayo sa Diyos. Alam ko mahal na mahal niya tayo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, gusto na sumuko ni Leandro sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Kahit ang asawa niya, walang magawa para maibsan ang kanyang paghihirap. At bilang lihim na nagmamahal kay Leandro, ako rin ay nasasaktan at ginagawa ko ang aking tungkulin bilang kaibigan. Ang damayan siya sa bawat paghihirap niya. Hershey, maraming salamat. Papadalaw ka. Malaking tulong itong mga prutas na dala mo. Sigurado magugustuhan to ni Leandro. Halika na po ka. Salamat. Kumusta na si Leandro? Ayun.
Ganun pa rin. Walang pinagbago. Patuloy pa rin siya pinaghihirapan ng sakit niya. Alam mo ba? Unti-unti nang nawawala ang lahat ng mga naipundar namin. Dahil napupunta nga yun sa pagbili ng mga mamahaling gamot ni Leandro. Pero, Hershey, hindi mahalaga sa akin yung pera. Ang importante, makaligtas ang asawa ko. Ang mga gamit pag nawala, maaari pang maipundar. Pero ang buhay ng tao, kapag nawala, wala na talaga. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Hindi sa napapagod na ako. Pero kasi araw-araw na lang ako natatakot. Na baka isang araw, bigla na lamang sumuko si Leandro sa laban. Naiintindihan kita, Roxanne. Maski ako natatakot din sa pwedeng mangyari. Kaya walang tigil ako sa pagdarasal na sana gumaling na si Leandro. Ang Diyos na lang ang huli niyang pag-asa. Sikapin nating huwag siya mawala ng pananampalataya sa Panginoon. Gawin pa rin natin ang lahat ng makakaya natin para sa ikabubuti ng lagay ni Leandro. Naniniwala ako sa salitang pag-asa at himala. Walang imposible sa Diyos, Roxanne. Alam mo, malaki na itutulong mo sa aming mag-asawa. Lalo na sa akin. Ikaw lang talaga nagpapalakas ng loob ko. Ginagawa ko lamang ang tungkulin ko bilang kaibigan ninyong mag-asawa. Leandro, nandito si Hershey. Dinadalaw ka. Leandro, Ikaw pala, Hershey. Mabuti dumating ka. kumusta ka na? Eto, di pa rin okay katulad ng dati. Pero ngayon kahit papano, wala akong nararamdamang sakit. Pasensya ka na, Hershey, ha? Hindi mo na kita may entertain. Kasi pagod ako eh. Gusto ko matulog. Sige, Leandro. Magpahinga ka na at nang bumalik ang dati mong lakas. Roxanne, Ha? Mahal? Bakit? patulugin mo ko. Pwede? Oo naman. Sige. Matulog ka lang, Leandro. Good night. Mr. Romantico. Mr. Romantico, ipinagpatuloy ko ang pagdalaw at pagmamalasakit sa pamilya ni Leandro. Tumutulong ako maging sa pinansyal na aspeto o sa pag-aalaga sa mga anak nila sa tuwing dinadala ni Roxanne ang kanyang asawa sa ospital. Ginagawa ko ang lahat ng iyon nang dahil sa pagmamahal ko kay Leandro. Kahit wala ako natatanggap na pagmamahal in return. Samantala, isang pagsubok ulit ang gumimbal sa buhay ni Leandro. Ay, Diyos ko. Tulungan niyo po sana si Leandro. Sana po, pagalingin niyo siya sa sakit niya. Sana tanggalin niyo na ang bawat kirot na nararamdaman niya sa katawan niya. Bigyan mo pa po siya ng mahabang buhay. Mahal na mahal ko siya. Umuungo si Leandro.
Baka pinabangot. Teka. Leandro? Leandro, gising. Gising, Leandro. Gumising ka. Hershey, Binabangungot ka. si Roxanne. Hinatid sa eskwela ang mga anak mo. Ano, kumusta ka na? May nararamdaman ka na naman bang sakit? Gusto mo dali na kita sa ospital? Ano? Nanaginip ako. Nagpaalam sa akin ang buong pamilya ko. Tinangka ko silang habulin pero bigla silang nawala ng parang bula. Hershey, kinakabahan ako. Panaginip lang yun. Sabihin mo sa akin kung dumating lang asawa ko, ha? Sige. Salamat sa pag-alaga mo sa akin, ha? Naabala pa tuloy kita. Imbes na lang sa trabaho ka, narito ka sa bahay namin. Naka-vacation leave naman ako. At saka hindi ka na iba sa akin. Alam mo na may importante ka sa akin. Salamat ulit, Hershey. Napakaswerte ko at kaibigan kita. Sandali. Sagutin ko lang yung cellphone ko. Hello? Hello, kayo po ba si Sir Leandro? Ako nga ho. Ako po ito si P.O. Joven Perez ng Mandawi PNP. Napatawag po ako sa inyo para ibalita sa inyong nangyari sa asawa at mga anak nyo. Bakit ho? Ano ho nangyari sa pamilya Huwag kayong ko? mabibigla, sir, pero may nangyaring masama sa kanila. Na-aksidente po yung sasakyan na minamaneho ng asawa nyo. Oh. Si Roxanne Estoque. Nabangga po ng truck. Diyos ko. Nawasak po ang buong kotse at sa mga palad. Agaw buhay ang asawa nyo. At patay na ang mga anak nyo. Hindi pwede mangyari ito, Diyos ko. Sir, nasa morgue dito sa Mandawi yung mga labi ng mga biktima. Sa lukuyan naman pong iniimbestigahan ng pulisya ang aksidente. Text na lang po sa inyo pong address kung saan inilagay ang labi ng mga mahalaga sa buhay. Hindi pwede mangyari ito. Sabihin mo sa akin. Nagbibiro ka lang. Sabihin mo sa akin. Pasensya na po. Nakikiramay po ako sa inyo. Hindi ba rito? Diyos ko! Diyos ko! Ano bang klaseng pagsubok ito? Roxanne! Mga anak ko! Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, masakit para kay Leandro ang mawala ang tatlo niyang anak at malagay sa koma ang kanyang asawang si Roxanne. Halos gumuho ang mundo ng lalaking lihim kong iniibig. Sinikap kong patatagin ang kanyang loob, pero sobra akong nahihirapan dahil kung sino pa yung mahal niya ng lubos, sila pa ang nawala. Kumbaga, nawawala ng saysay ang pakikipaglaban ni Leandro para sa kanyang buhay. Pero hindi ko hinayaan yun, Mr. Romantico. Hindi ko kakayaning mawala si Leandro. Kailangan ko siya sapagkat mahal ko siya. Kumusta na ang anak ko? Nakaayos ng pagbuburulan ng tatlo mong anak, Leandro. Saan ka kumuha ng pera? Sa ipon ko. Yung iba, humingi ako ng tulong sa mga kaibigan natin, pati sa mga kamag-anak mo. Close ko naman sila, kaya hindi ako nahirapan na hingan sila ng tulong. Salamat, Hershey. At nandito ka sa tabi ko. Hindi ko makakaya itong mag-isa. Leandro, nandito na tayo. Ayan si Roxanne. Ang sabi sa akin ng doktor kanina, nasa state of coma ang asawa mo dahil matindi ang tinamo niyang injury sa ulo. Diyos ko. Ang kasama ko. Roxanne. Leandro. Hershey.
pwede iwan mo muna kami ng asawa ko. Kahit sandali lang. Sige. Maiwan mo na kita. Babalik na lang ako mamaya. Roxanne? Narinig mo ba ako? Kung narinig mo ko, nakikiusap ako sa'yo. Tumilat ka. Magsalita ka. Sabi mo sa akin na okay ka na. Roxanne, kung narinig mo ko, gumising ka na. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Roxanne. Hihintayin ko ang paggising mo. Leandro, Hershey, kailan kaya magkakamali ang asawa ko? siguro hindi pa sa mga oras na ito. Pero naniniwala ako. Magkakamalay si Roxanne. Lumalaban ang asawang mo, Leandro. At alam kong dahil yun sa'yo. Sana ako na lang. Sana sa akin na lang nangyari yung aksidente yan. At hindi sa pamilya ko. Para hindi ko na maranasan yung bawat kirot na dulot ng sakit ko. Hindi yung ganito. Pinahihirapan na nga ako ng kanser, tapos nadagdagan pa yung sakit ng pagkawala ng mga anak ko. Ayokong questionin ng Diyos kung bakit niya ginagawa ito sa akin. Pero meron lang sana akong hiling sa kanya. Kung ayaw niya akong pakilingin, sana kunin na lang niya ako. Leandro, naiintindihan kita. Nararamdaman ko rin yung sakit na nararanasan mo ngayon. Talaga? Paano mo naman nararamdaman? Dahil mahalaga ka sa akin. Kung alam mo lang, Leandro, kung gaano kita kamahal. Salamat sa pagdamay mo sa akin, Hershey. Pero matanong ko lang, bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Dahil mahalaga ka sa akin. Leandro, kaibigan mo ko. At palagi mong tatandaan na kapag kinakailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Nandito lang ako palagi para samahan ka. Nandito ako para maging sandalan mo. At ipinangangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Sa kabila ng naranasan kong ito, narealize ko na hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Kasi ipinigay kayo niya sa akin. Napakaswerte ko. Kasi naging kaibigan kita.
Mr. Romantico. Mr. Romantico, hanggang kaibigan lamang ang papel ko sa buhay ni Leandro. Pero ayos lang yun sa akin. Naiintindihan ko na kahit kailan, hindi ko mapapantayan si Roxanne. Ayos na rin ako sa ganitong setup namin. Ang mahalaga na lang sa akin, palagi ako nasa tabi ng lalaking pinakamamahal ko. Mga anak, nandito na kayo sa inyong kantungan. Hindi man tayo nagkasama ng mahabang panahon. Hindi ko makakalimutan yung kasiyahan binigay niyo sa buhay ko. At nagpapasalamat ako sa pagmamahal na binigay niyo sa akin. Pero sana mga anak, may pakiusap ako sa inyo. Ipagdasal niyo sa Diyos na sana magkamalay na at maging maayos ang lagay ng mama niyo. Pakiusap. Nawala na kayo sa akin. Hindi ko nakakayanin na mawala pang mama niyo. Alam niyo na kayo lang ang dahilan kaya ako nabubuhay. Kaya nakikiusap ko sa inyo, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Leandro, ipapasok na sa nicho ang mga kabaong ng mga anak mo. Liga na, Hershey. Umalis na tayo. Pero, Hindi ko kaya makita ng pinapasok na sa nicho ang mga kabaong ng mga anak ko. Lalong bumibigat ang dibdib ko. sige. Sige. Bahala na lang dito ang mga kamag-anak mo. Gusto ko magpunta ng simbahan, Hershey. Samahan mo ako. Sige. Sasamahan kita. Hershey, Bakit, Leandro? maraming salamat sa lahat ng pagmamahal at pagmamalasakit na ibinibigay mo sa akin. Napakaswerte ko dahil meron akong kaibigan na katulad mo. Wala yun. Dahil din sa iyo kaya nagkakaroon ako ng pag-asa na lumaban para sa buhay ko. Yung pagmamahal mo isa sa nagliligtas sa akin sa mga unos na dumarating sa buhay ko. Sana makabawi din ako sa lahat ng mga binibigay mo sa akin. Alam mo, Leandro, hindi ako naghahanap ng kapalit sa mga kabutihang ibinigay ko sa'yo. Pero kung gusto mo talagang bumawi sa akin, magpalakas ka, magpakatatag ka, at higit sa lahat, huwag kang mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sakit ang ulo ko! Diyos ko! Bakit niyo ba ako pinahirapan ng ganito? Bakit niyo ba pinaparamdam sa akin ang sobrang sakit? Gusto ko lang sumuko. Ayoko na. Patayin niyo na lang ako. Hindi ko na kaya ito. Diyos ko! Ship. Sumasakit na naman ang ulo ko. Parang pinibiyak sa sobrang sakit. Aray ko po, Diyos ko. Ayoko na.
Gusto ko nang mamatay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Teka, sandali. Painumin mo na ka ng gamot, ha? Sandali. Ito. Tama. May tubig ka na dito. Ito, Leandro. Inumin mo na itong gamot para mawala yung kirot sa ulo mo. Ayoko na uminom ng gamot. Na. Sandali lang ang epekto dyan. Hindi naman ako gumagaling dyan. Gusto ko nang mamatay, Mercy. Gusto ko nang mamatay. No. Huwag ka na nga magsalita na ganyan. Ito, inumin mo na lang ito. Please, Leandro. Isipin mo. Para sa asawa mo. At saka para din to sa akin. Kapag nawala ka, ako ang higit na masasaktan. Kaya please, huwag kang sumuko. Kung hindi ko na talaga kaya, bakit mo pa ako pipiliting mabuhay? Kaya mo yan. Naniniwala akong gagaling ka. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Sige na, Leandro. Sige na, pakiusap. Inumin mo na itong gamot mo. Inumin mo na. Leandro. Ayoko na. Suko na talaga ako. Suko ka na. Bakit si Roxanne? Pilit na lumalaban. Leandro, lumaban ka. Hindi para sa akin, kundi para sa asawa mo. Leandro. Hello? Christine. Hello, Ate Hershey. Ano ba? Hindi ka na ba uuwi dito sa bahay? Binabantayan ko pa kasi si Leandro. Matutulog na siya ngayon. Mamayang konti matutulog na rin ako. Ate naman. Balang ka bang tumira dyan kina Leandro? Christine, kailangan kong samahan si Leandro. Kailangan niya ang tulong ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Napapabayaan mo na ang negosyo mo dahil sa kanya. Nalulugi na. Kay Ronnie mo pa kasi pinagkatiwala. Hindi naman marunong humawak ng negosyong taong yun. Kapag nalugi yan, magtatayo na lang ako ng bagong negosyo. Marami pa naman akong ipon sa bangko. Teka nga ate, bakit ba sobrang special sa'yo si Leandro? Bakit mas pipiliin mo pa siya kaysa sa kabuhayan mo? Kaibigan ko si Leandro, Christine. Kailangan niya ang tulong ko at ibibigay ko yun sa kanya sa abot na makakaya ko. Kaibigan? Pero kung mag-alaga ka sa kanya, parang ikaw yung asawa. Tapatin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba si Leandro? Oo, Christine. Mahal na mahal ko pa rin si Leandro. Higit sa kaibigan. Ikaw lang nagmamahal sa kanya. Siya, ibang tinitibok ng kanyang puso. Ganun naman talaga minsan. Hindi nasusuklian ang pagmamahal na ibinibigay mo sa taong mahal mo. Pero ayos lang. Basta kasama ko siya, masaya na rin ako. Kahit hindi niya ako kayang mahalin. Nang higit pa sa kaibigan. Mr. Romántico. Mr. Romantico, umaapaw man ang blessing sa aking buhay, ay aaminin kong parang may kulang pa. May hinahanap pa rin ako sa buhay na alam kong makakapagbigay sa akin ng tunay na ligaya. Pero alam kong hindi ko makakamit yun sa ngayon. Kaya sapat na sa akin kung ano man ang meron sa amin ni Leandro. Ang pag-ibig ko sa kanya ay maituturing ko na ring isang blessing. He's my only reason, my only truth. Samantala, hindi pa rin tumigil ang pagpapahirap ng cancer sa katawan ni Leandro. At sa tuwing nararamdaman niya yun, ay gusto na niyang sumuko sa buhay. Hindi ko na kaya. Pakiusap, patayin niyo
na lang ako. Leandro! Leandro! Diyos May kumikirot na naman sa buong katawan ko. Leandro! Ang sakit! Hindi ko na talaga kaya. Teka, sandali. Tawag na ako ng ambulansya. Kailangan ka na ulit-ulit sa ospital. Buti naman. At nawala na yung sakit na nararamdaman ni Leandro. Tahimik na siya natutulog ngayon. Diyos ko. Sana pagalingin niyo na si Leandro. Maghimala na kayo. Pakiusap. Leandro. Alam mo ba kung bakit ako ganito kaalaga sa'yo? Kung bakit mahalaga ka sa'kin? Aaminin ko sa'yo. Mahal kita, Leandro. Ang totoo niyan, matagal ko na itong nararamdaman. Hindi ko lang masabi-sabi dahil alam ko si Roxanne ang mahal mo noon. Kaya nga nung ikinasal kayo ni Roxanne, lihim akong nasaktan. Ini-imagine ko na lang ako yung pinakasalan mo. Pero kailangan ko rin tanggapin ang katotohanan na hindi tayo ang nakatakda para sa isa't isa. Kaya tiniis ko na lang ang bawat sakit. Naisip ko rin dati na lumayo na lang sa'yo para mawala na yung sakit na nararamdaman ko. Para makamove on na rin. Pero nanaig ang pagmamahal ko sa'yo. Lalo na nung magkasakit ka. Doon ko na-realize na kahit anong gawin ko, hindi na kita mayaalis sa puso ko. Leandro, hindi sa balak kitang agawin mula kay Roxanne. Pero hanggang ngayon, binigay sa'yo ni Roxanne. Leandro, ipinangangako ko sa'yo, magiging mabuti akong asawa kapalit ni Roxanne. Leandro, gagawin ko ito. Pero matagal ko nang gusto. Halik ka ng mga labi mo. I love you, Andrew. And I'll always be. Gising ka na pala, Leandro. Tama-tama. Meron akong biniling masarap na pananghalian para sa'yo. Ang haba ng tulog ko. Oo nga eh. Almost 12 hours kang tulog. Epekto siguro yun ng pain reliever na tinurok sa'yo ng mga doktor. Napanaginipan ko si Roxanne. Talaga? Sabi niya sa akin, mahal na mahal daw niya ako. Tapos sinalikan niya ako sa lapit. Masarap yung halik niyang yun. Parang ayoko nang matapos.
Ganun pa. Kaso, pagkatapos niya akong halikan, lumayo siya at iniwan ako. Hinabol ko siya pero bigla na lamang siyang nawala. Kumusta na nga palang asawa ko, Archie? Hindi pa rin siya nagkakamalay. Pero binabantayan naman siya ng biyanan mo. May posibilidad kayang magising pa ang asawa ko. Oo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Basta, Leandro, ano man ang mangyari, kailangan mo yun tanggapin. Huwag ka pa rin sumuko sa buhay. Don't worry. Nandito naman ako para damayan ka. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantico, totoo na sa Bakit po, Tita Rebecca? Nagpapasalamat ako sa iyo kasi binabantayan mo ang aking anak na si Roxanne. Siya nga pala, kaya ako lumapit sa iyo ay para sabihin na ako na nagdesisyon na ilipat si Roxanne sa ospital sa Quezon City. Mas kumpleto kasi ang facilities sa mga ospital doon kumpara dito sa ating lugar. At saka mas makaka-discount kami sa hospital bills dahil doon nagtatrabaho yung mga anak kong doktor. Ganun po ba? Pero huwag mong sabihin kay Leandro ang tukol dito. Bakit naman po? Dahil ayoko siyang bigyan pa ng alalahanin. At saka hindi yung papayag na mahiwalay sa kanyang asawa niya. Paano kung nagtanong siya? Ano pong sasabihin ko? Ikaw nang bahala, Hershey. Sabihin mo na lamang sa kanya ang totoo kapag nakarating na kami sa Metro Manila. Sige po, Tita Rebecca. Ako na po ang bahala. Andito na naman ako sa bahay. Sa kwartong ito. Gusto ko lumabas pero pinipigilan ako ng mga pagkirot sa buo kong katawan. Leandro, may dala akong pagkain para sa'yo. Pakilapag na lang dito sa mesita sa tabi ng kama ko. Kumusta na pala si Roxanne? Sinong nagbabantay sa kanya? Yung biyanan mo. Kinausap pala niya ako kanina. Balak nilang ilipat si Roxanne sa isang ospital sa Maynila. Sabi pa nga sa akin ni Tita Rebecca, huwag ko raw sabihin sa'yo. Gusto lang nilang ilayo si Roxanne sa akin. Alam mong ayaw sa akin ni Nanay Rebecca. Ever since na maging asawa kong anak niya, never kaming naging close. Wala naman sigurong masamang intensyon si Tita Rebecca. Saan daw ospital sa Maynila nila dadalhin si Roxanne? Ewan ko, hindi naman binanggit. Huwag ka na malungkot, Leandro. Makikita at makakasama mo ulit ang asawa mo. Ayan, Ate Hershey, ha? Ako na nag-treat sa'yo na kumain sa labas para naman magkaroon ng tabayang katawan mo. Tingnan mo nga yung sarili mo na mamayat ka na. Kakaalaga mo dyan sa sacred love mo. Pansin ko nga rin medyo naging slim ako. Pero okay lang. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Hindi ka ba nagmumukhang tanga, ate? Ha? I mean, ikaw lang yung nagmamahal sa lalaki na may mahal ng iba. Nagpapakahirap ka dyan kay Leandro. Pero ang tanong,
Na-appreciate ba niya yung mga paghihirap mo? Oo naman. Na-appreciate naman niya yung mga ginagawa O ko. kung na-appreciate niya yung mga efforts mo, sana ikaw yung minahal at pinakasalan niya noon, hindi si Roxanne. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Christine. Bakit? Ano bang dapat naintindihin ko? Ah, alam mo ate, naawa na ako sa'yo sa totoo lang. Mahal ko si Leandro. Ayos lang sa akin kahit na hindi niya ibigay sa akin ang pagmamahal na katulad ng binibigay niya kay Roxanne. Kahit ako lang ang nagmamahal. Hindi naman ako humihingi ng kapalit. Ate Hershey. Pakiusap lang, Christine. Hayaan mo na ako sa kung anong gusto ng puso ko. Magtitiis ako hanggat kaya ko para sa pag-ibig. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Ay, Tita Rebecca yung tumatawag. Yung biyanan ni Leandro. Teka, sandali, kakausapin ko lang, ha? Okay. Hello? Tita Rebecca? Hello, Hershey. Pasensya ka na sana sa istorbo. Wala po yung tita. Bakit po kayo napatawag? Pakisabi kay Leandro. Si Roxanne, wala na siya. Ah, Patay na ang anak ko. ano po? Mr. Romantico. Mr. Romantico, nabigla ako sa balitang hatid ni Tita Rebecca na biyanan ni Leandro. Patay na si Roxanne. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Leandro. Worried ako dahil siguradong masasaktan siya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit, kailangan niyang malaman ang totoo. Roxanne? 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 Nanaginip lang pala ako. Akala ko, totoo nang nagkamalay ang asawa ko. Leandro, Oh, Hershey. Ikaw pala. Bakit malungkot ka? may balita ako sa asawa mo. Leandro, wala na si Roxanne. Anong sinabi mo? Patay na si Roxanne, Leandro. Hindi na babalik pa ang asawa mo. Hindi ka ba nagbibiro? Please sabihin mo sa akin, Hershey, nagbibiro ka lang. Buhay pa si Roxanne, buhay pa ang asawa ko. Patawarin mo ko. Pero wala na talaga ang asawa mo. Pinatanggal na kasi ng binan mo yung life support ni Roxanne. Hindi dapat nila ginawa yun. Dapat tinanong nila ako. Hindi ang bilang ko. Ako magdidesisyon kasi ako ang asawa. Hayaan mo na, Leandro. Hindi. Naniniwala ako babalik pa ang asawa ko. Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan, Hershey. Nangako siya sa akin. Leandro. Hayaan mo yakapin kita. Sa pamamagitan ng pagyakap ko sa'yo, gumaan kahit konti ang pakiramdam mo. Nandito na ako, Leandro. Hershey, gusto kong dumalaw sa lamay na asawa ko. Ang balita ko, dadalhin ang biyanan mo sa probinsya ang mga labi ni Roxanne. Doon nila gustong ilibing ang anak niya. Bakit naman doon pa sa probinsya nila? Ang layo dun. Yung biyanan mo na ang nagdesisyon. Alam mo naman, may gap pa rin kayong dalawa hanggang ngayon. Hindi porket ayaw niya sa akin. Ilalayo na niya sa akin yung asawa ko.
Leandro, hayaan mo na yun. Anong hayaan? Hershey, may karapatan ako sa asawa ko. Kasal kami. Intindihin mo muna ang kalusugan mo. Hindi ka makakapunta doon sa probinsya na yun. Sa kalagayan mo yan. Hayaan mo na ang biyanan mo. Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa ni Roxanne. Bakit naman sila ganon kung makatrato sa akin? Leandro, kalimutan mo na sila. Huwag kang magkimkim ng sama na loob. Kasi makakadagdag lang yan sa stress mo. Makakaapekto yan ng direkta sa kalusugan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman mawawala sa'yo si Roxanne. Dahil naman, nandiyan siya lagi sa puso mo. Tsaka, nandito naman ako. Handa kang samahan habang buhay. Habang buhay? Kaibigan mo ako, Leandro. At ang magkaibigan, nagtutulungan at hindi nag-iiwanan. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa pagkamatay ni Roxanne, labis ako naawa para kay Leandro. Kitang-kita ko kung gaano niya kamahal ang asawa niya. Bilang kaibigan at lihim na nagmamahal sa kanya, binuhos ko kay Leandro ang buong atensyon ko, to the extent na hindi ko na namamalayan na nawawala na pala ako ng panahon para sa aking sarili. Pero ang masakit, Mr. Romantico, sa kabila ng lahat ng efforts ko, parang walang nangyari. Dahil bagsak pa rin ang kalooban ng lalaking pinakamamahal ko. Leandro, bakit nandito ka sa veranda? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Wala. Gusto ko lang magpahangan. Ang lamig kasi ng simoy ng hangin dito. Kumusta nang lagay mo? Maayos na lagay ko. Siguro, mga 8 oras pa tatalab yung gamot sa katawan ko. Leandro, kahit na bumalik pa ulit yung kirot sa katawan mo, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Wala akong masabi sa Hershey. Napakabuti mo talagang kaibigan. Hershey? Bakit? Yun tungkol kay Roxanne. May kakaiba akong nararamdaman kapag naiisip ko siya. Mahal mo kasi siya, kaya ganun. Para kasing nararamdaman ko na buhay pa siya. Leandro, mag-iisang buwan ng patay si Roxanne. Silang 3 ng mga anak mo. Nananahimik na sila. Iba itong nararamdaman ko. Para kasing may nagsasabi sa akin na hindi patay ang asawa ko. Siguro yung mga anak ko maaaring patay na, pero si Roxanne, parang hindi eh. Masyado ka lang siguro nangungulila pa sa asawa mo. Kaya naiisip mo pa ang mga ganyan. Hindi ko kasi nakitang ibinurol at iniliping si Roxanne. Alam mo namang nakaratay ka noon sa sakit. Kaya hindi mo na nakita pang binurol siya. Oo, pero kasi Hershey, Pakiusap lang, Leandro. Tanggapin mo nang wala na si Roxanne. Patay na siya. Oo, masakit tanggapin, pero yun ang totoo. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Kung patuloy mong ikukulong ang sarili mo kay Roxanne, paano ka makaka-move on? Paano ka magkakaroon ng lakas na loob na labanan niyang sakit mo? Leandro, nandito naman ako. Bakit hindi mo na lang ibaling sa akin ang lahat? Hershey,
Kaya nga ako nandito para tulungan kang makamove on. Nandito ako para mahalin mo. Leandro, hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Oo, alam kong mahirap pantayan si Roxanne sa puso mo. Pero subukan mo naman akong mahalin. Kahit katitig lang sana, magkaroon ako ng puwang sa puso mo. Pakiusap, Leandro. Kasi Mahirap pa akong mahalin? Leandro? Ano bang meron si Roxanne na wala sa akin? pasensya na. Pero hindi ko madiktahan ang puso ko na mahalin ka. Katulad ng pagmamahal na ibinigay ko sa asawa ko. Baka pwede mong subukan ulit. Please. Alam ko, matututunan mo rin akong mahalin. Kung kailangan mo ng panahon, sige, bibigay ko sa'yo. I'm willing to wait, Leandro. Patawarin mo ko. Nakukonsensya ako. Hindi ko magawang mahalin ka. Naging mabait ka naman sa akin. Hindi ka nagkulang ng pagmamahal sa akin. But I'm sorry. Kasi hindi ko masuklian ang lahat ng yon. Kung palalayain mo na sa sistema mo si Roxanne, matututunan mo ulit na maging maligaya. Sana mapalaya ko na si Roxanne sa puso ko. Hindi ka pa ba papasok sa loob? Magdidilim na. Pasok na ako. Leandro, totoo ang forever. Kahit hindi mo ako kayang mahalin tulad ng kay Roxanne, forever naman kitang mamahalin. Leandro, Oo. Huwag mo na ako alalayan. Nakatatayo pa naman ako at nakalalakad. Hindi naman ako baldado. mamayang 6 ang misa sa Santa Cruz Church. Kailangan na natin magbihis. Tulungan na kita. Huwag na. Ako na lang. Huwag ka nang mahiya. Hershey. Hindi ka ba natatakot sa itsura ko? Tingnan mo ko. Nakakalbo na. Namamahit na rin. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Ikaw naman. Hindi naman nakakahawa yung sakit mo. At saka di ba sabi ko nga sa'yo, mahalaga ka sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para maasikaso ko na maayos. Hershey. Leandro. Pasensya ka na. Pero hindi ko lang talaga mapigilan ng sarili ko na halikan ng mga labi mo. Gusto Hershey. kong paligayahin ang bawat sekundong kasama mo ako. Hubarin ko na ang damit mo. Yan. Oh, Leandro. I promise. Mahalin mo lang ako. Palagi kitang paligayahin. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, alam kong mali. Pero ang katawan ko lamang ang naisip kong paraan para makuha ang pag-ibig ni Leandro. Sa tuwing nalulungkot siya, sa tuwing naaalala niya ang yumao niyang asawa, hindi ako nagdadalawang isip na ialay ang aking sarili sa lalaking mahal ko. Ano man ang sabihin nila,
Kanina mo pa hinahalikan ng leg at tip-tip ko. Alam mo, Leandro, ito na siguro ang pinakamasayang gabi ko. Kasi naramdaman ko na mahal mo na rin pala ako. Ang kaso, alam kong hindi magtatagal ang buhay ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hahaba pa ang buhay mo. Sorry, pero hindi ko pa kaya makipag-relasyon sa ngayon. Nagluluksa pa ako sa pagkamatay ng asawa ko. Naiintindihan ko. Ang importante mo na sa akin, na ibibigay ko sa iyong pangangailangan mo bilang lalaki. Huwag kang mag-alala, Hershey. Kapag na-realize ko na mahal na kita, agad kong sasabihin at ipararamdam sa iyo yun. I will love you for the rest of my life. Walang sumbat na maririnig. So, sinuko mo na pala ang bataan. Kahit hindi ka pa sigurado kung mamahalin ka ba talaga ng Leandrong yan. Ang rupok mo naman, Ate Hershey. Marupok na akong marupok. Ang importante, unti-unti ko nang nararamdaman na nagkakapuwang na ako sa puso ni Leandro. Magdadalawang buwan pa lang lumipas simula nung mamatay si Roxanne. Sa palagay mo, makaka-move on agad si Leandro sa pag-aalay ng katawan sa kanya? Alam mo, matagal-tagal pa ang bubunuin ko bago ako tuluyang mahalin ni Leandro. Pero handa akong maghintay, Christine. Malakas pa rin ang kumpiyansa ko na isang araw, sasabihin sa akin ni Leandro na mahal niya na ako. Matanong nga kita, bakit nga ba mahal na mahal mo si Leandro? Ano bang meron sa kanya? At baliw na baliw ka, ha? Oy, abot tenga ang ngiti naman ito. Siguradong si Leandro yung nag-message na yan. Oo, si Leandro nga. Kilig-kilig. Labas daw kami mamayang gabi. Diyos. Excited na ako. Ang daming tao dito sa park. Ang saya-saya. Oo nga eh. Nakakawala ng pagod. Gusto mo magkantahan tayo habang nandito tayo? Seryoso ka? Oo naman. Wala akong pakialam kahit na marami ang makarinig. Besides, magaganda naman ang boses natin. Kaya wala tayong dapat ikahiya, di ba? Ikaw talaga, Hershey. Ano? Sige, game ako sa kantahan. O, teka. Bago tayo magsimulang kumanta, ka muna da. O bakit? Dito ka. Ayan. Nice ko lang yung damit mo at ang hood mo. Alam mo, litaw pa rin ang kagwapuhan mo kahit na sabihin may sakit kang cancer. O ano? Handa ka na bang kumanta? Go! Okay, 1, 2, 3. Magkasuyobong gabi, masaya't magkatabi. Ang galing ah! Pwede tayo mag-duet ha? Oo nga. May chemistry tayong dalawa. Ay, nga pala. May bibigay ako sa'yo. Eto. Oh, ano yan? Regalo? Buksan mo na. Okay. Uy! Ang ganda nito jacket ah. Na may hood. Salamat, Hershey. Wala yun. Di ba, sa susunod ako naman ang babawi. Ibibili kita ng regalo. Wag na, ito naman. Alam mo bang regalong maituturing na makasama ka sa espesyal kong araw? Alam mo, Leandro, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Simula na dumating ka sa buhay ko, naging masaya na ako. Na-realize ko na, masarap palang mabuhay kasama ng taong mahalaga sa'yo. Mahal na rin kita, Hershey. Ha? Talaga? Oo. Pero, pasensya ka na. Kasi,
hindi ako makakapanligaw sa'yo. Alam mo na, Nako, wala yun sa akin. Pero, sigurado ka? Nakalimutan mo na ba si Roxanne? ang totoo niyan, hindi ko pa rin nakakalimutan si Roxanne. Pero na-realize ko na mahal na rin kita. Huwag mong isipin na panakibutas ka lang kasi patay na si Roxanne. Wala ka ng karibal. Alam ko naman yun. Leandro, salamat. Salamat at natutunan mo na rin ako mahalin. Mr. Romantico. Mahal kita kahit di pinapansin. Mr. Romantico, yun na siguro ang pinakamasayang bahagi ng aking buhay na narinig ko mula kay Leandro na natutunan niya na akong mahalin. At dahil madalas akong nasa bahay ni Leandro, para na kaming mag-asawa. Oo, gusto ko nang mamuhay sa isang bubong kasama ang lalaking pinakamamahal ko. Kumusta na ang Prince Charming ko? Ayos lang. May tanong ako sa'yo, Hershey. Okay lang ba sa'yo itong sitwasyon natin? Oo, ayos lang sa akin kung dito na ako tumira para maalagaan kita. Hindi mo naman kasi maaasahan yung mga kamag-anak mo na mag-alaga sa'yo kasi nasa ibang bansa na sila. Kaya ako na lang ang mag-aalaga sa'yo. Para na tayo nagli-live-in. Oo nga. Pero yun nga ang gusto ko eh. May bibigay ako sa'yo. Ha? Eto, buksan mo. Ano to? Teka, bubuksan ko. Wow! Sing-sing? Hershey, will you marry me? Oh, bakit speechless ka? Leandro! Oh, bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Ano? Pakakasalan mo ba ako? Oo, Leandro. I will marry you. Magpapakasal ako sa'yo. Eh bakit parang nag-aalinlangan ka? Ayaw mo ba ako maging asawa? Hindi. Gusto ko nga yun eh. Nabigla lang kasi ako kaya ganun na reaction ko. Ganun ba? Salamat, Hershey. Alam mo ba, nagpapasalamat ako kasi ibinigay ka ng Diyos sa akin. At saka hindi ko nagugustuhin mabuhay nang wala ka. Mahal na mahal kita, Hershey. I love you too. Oh, wow. Medyo konti ang tao sa palengke ngayong araw ah. Buti naman. Pakabili na nga muna ng pagkain at mga gamit na kakailanganin namin ni Leandro. Hershey! Uy! Ron! Long time no see ah. Ano, kumusta ka na? Eto, ayos naman. Ikaw, kumusta na? Si Leandro. Okay lang kami ni Leandro. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Alam mo na, wala siyang malapit na kamag-anak na mag-aalaga sa kanya eh. Ganun ba? Bumubuti na ba ang lagay ni Leandro? Ang tagal na niyang hindi dumadalaw sa asawa niya. Sa awa ng Diyos, bumubuti naman ang kalusugan ni Leandro. Sana nga tuluyan na siyang gumaling sa sakit niya. Ay siya nga pala, saan ba nakalibing si Roxanne? Balita ko sa probinsya daw? Anong patay? Buhay pa si Roxanne. Ano? Buhay pa si Roxanne? Although, Pero ang sabi sa akin ni Tita Rebecca, wala pa rin malay si Roxanne hanggang ngayon. Pero buhay pa ang asawa ni Leandro.
Nasa bahay siya ni Tita Rebecca. Naka-life support. Ganun ba? Sabihin mo kay Leandro, dalawin na niya ang asawa niya. Baka sakaling magkaroon ng himala at biglang magkamalay si Roxanne. Sige. Sasabihin ko kay Leandro ang mga nalaman ko. Mr. Romantico. Napamahal kita. Mr. Romantico, nabigla ako sa nalaman ko na buhay pa pala si Roxanne. Sa isang iglap ay gumuho ang aking pag-asa na makakasama ko na habang buhay ang lalaking pinakamamahal ko. Pero dahil sa ayaw ko mawala si Leandro sa akin, nagdesisyon akong ilihim na lamang ang lahat. Alam kong mali ito, pero desperada na ako. Ramdam kong mahal na ako ni Leandro at ayoko mawala yun ng dahil lamang sa meron nakatakdang magbalik. Di mo man ako mahal. Bakit mo ako dinala dito sa park, Hershey? Madalas ako tumambay dito nung bata pa ako. Nakakagaan kasi ng pakiramdam sa tuwing pumupunta ako dito. Talaga? Anong pakiramdam mo ngayong dinala kita dito? Tama ka. Kumagaan nga ang pakiramdam ko dito. Kasi ang labig ng simoy ng hangin. Dito ako nagpapahinga noon kapag pagod, galing sa eskwela o di kaya sa trabaho ko. Upo lang ako sa upuan. Tapos pagmamasdan ko ang mga puno at ulap sa kalangitan, sob na ako. Kumusta na yung pakiramdam mo? Ayos naman. Sa totoo lang, Leandro, nag-aalala na ako sa kalagayan mo. Hindi ko pa rin kasi makalimutan yung sinabi sa'yo ng doktor na palala ng palala ang sakit mo. Leandro, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hershey, huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Gagaling ako. Nangangako ka ba sa akin na magpapalakas ka? Na hindi mo ko iiwan? Oo. Nangangako ako. Gagawin ko ang lahat. Magpapalakas ako para humaba pa ang buhay ko. Hindi kita kayang iwan. Mahal na mahal kita. Leandro, Bakit? pasensya ka na nga pala kung inurong ko muna yung kasal natin. Makakasal naman tayo, pero sa takdang panahon. Naintindihan ko naman yan eh. Basta sigurado naman ako na sa huli, makakasal pa rin tayo. Nasaan na kaya si Hershey? Sandali. Nasa kabilang kwarto yata siya. Nandito pala yung kapatid ni Hershey. Ano kaya yung pinag-uusapan nila? Hanggang kailan may tatago yung totoo kay Leandro, Ate Hershey? Christine, please. Paano kung malaman din niyang totoo? Paano ka? Isipin mo, ikaw lang din ang mapapasama sa mata niya kapag nalaman niyang totoo. Christine, I'm doing this because... Because of what? Sa paligay mo, ano? Anong maidudulot na maganda ng pagsisinungaling mo sa kanya? Oras na malaman niyang totoo, sigurado kamumuhi ang kanya habang buhay. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang mawala ang taong mahal mo? Unawain mo naman ako, Christine. Ginagawa ko ito kasi gusto ko maramdaman at maranasan na kahit sa konting panahon, minahal niya ako. Na minahal ako ng higit pa kay Roxanne. Christine, mahal na mahal ko si Leandro. Kung talagang mahal mo si Leandro, hindi mo gagawin sa kanya to. For 6 months, ang alam niya, patay na ang asawa niya. For 9 months, ginawa niyong tanga ni Tita Rebecca si Leandro.
Alam mong mahal na mahal niya ang asawa niya. Ngayon, kung mahal mo si Leandro, bakit mo siya ilalayo sa taong mahal niya? Kasi ako ang dapat na minahal ni Leandro, hindi si Roxanne. Inagaw lang ni Roxanne sa akin na lalaki mahal ko. Ako dapat ang asawa ni Leandro at hindi siya. Kung hindi lang sana siya dumating, siguro natutunan na ako mahalin ni Leandro. You know what, Ate Hershey? I just realized na hindi mo talaga mahal si Leandro. Bakit? Kasi makasarili ka. Sarili mo lang iniisip mo. Oo, mahal mo siya. Pero ikaw ba, mahal niya? Hindi. Kaya Ate Hershey, gumising ka na sa katotohanan. Hanggat nabubuhay si Roxanne, hindi ka na niya matututuhang mahalin. Ate, malalaman din ni Leandro ang totoo. At kapag nangyari yun, siguradong mawawala na siya sa'yo. Hershey, Leandro, anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba? nasaan si Roxanne? Nasaan ang asawa ko? Mr. Romantico. Mahal kita. Dear Mr. Romantico, labis akong kinabahan nang marinig ni Leandro ang usapan namin tungkol sa asawa niyang si Roxanne. Kitang-kita ko sa mga mata ng lalaking mahal ko ang galit dahil trinaydor ko siya. Ayoko sanang itago kay Leandro na buhay pa pala si Roxanne. Pero it left me no choice but to keep it a secret. Dahil alam kong oras na malaman niya buhay pa si Roxanne, ay mawawalang bigla ang pagmamahal niya sa akin. Kung sa'yo'y di kailanman. Sumagot ka. Nasaan ang asawa ko? I'm sorry, Leandro. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Hershey. Sagutin mo lang naman ang tanong ko. Nasaan ang asawa ko? Pakiusap. Sabihin mo naman sa akin. Nilipat ng biyanan mo sa ibang ospital si Roxanne. 6 na buwan na siyang nasa coma. Wala makapagsabi kung hanggang kailan siya mabubuhay. Pero buhay si Roxanne. Buhay pa rin ang asawa ko. Bakit mo ginawa sa akin ito, Hershey? Bakit ka nagsinungaling? For 9 months, nagluksa ako sa pagkamatay ni Roxanne. Araw-gabi umiiyak ako kasi hindi ko matanggap na patay ng asawa ko. Tapos ito, malalaman ko na niloko mo ko. Leandro, hindi ko intensyon na lokohin ka. Ang akala ko din nung una patay na si Roxanne dahil yun ang sinabi sa akin ni Tita Rebecca. Kailan ko rin lang nalaman na buhay pa pala si Roxanne nung magkita kami ng pinsa niya si Ron. Pero mas pinili mong isikreto sa akin ang totoo. Kasi natatakot ka na baka mawala ang pagmamahal ko sa'yo. Oo, Leandro. Natatakot ako mawala ka sa akin. Kaya nagawa ko yun. Patawarin mo ko. Ang sakit-sakit itong ginawa mo sa akin. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Ikaw ang naging sandalan ko, pero bakit mo naman ako niloko? I'm sorry, Leandro. Bakit, Hershey? Bakit sa dinami-dami ng pwedeng manloko sa akin? Bakit ikaw pa? Pinahal na kita. Nagkakaroon ka na ng puwang sa puso ko. Pero dahil dito sa ginawa mo, lahat ng pagmamahal ko sa'yo, unti-unting napapalitan ng sama ng loob. Patawarin mo ko, Leandro. Ang gusto ko lang naman, mahalin mo ko. Gusto ko lang maramdaman mo lang sa'yo na mahalaga na ako sa buhay mo. Alam mo, Hershey, ngayon ko lang na-realize kung bakit hindi kita magawang mahalin. Bakit? Makasarili ka. Sarili mo lang ang mahalaga sa'yo. At huwag na huwag mong sasabihin sa akin na mahal mo ko. Kaya mo nagawa ito. Kasi hindi ako naniniwala. Kung mahal mo ko, hindi mo ko sasaktan ng ganito.
I hate you, Hershey. I hate you. Dadalhin ko ang galit na ito hanggang sa mamatay ako. Salamat, Ron. Tinulungan mo ako makapunta rito para bisitahin ang asawa ko. Wala yun, Leandro. Siya nga pala, nasa kwarto sa itaas. Doon nakaratay ang asawa mo. Hanggang ngayon, nasa coma pa rin siya. Kaya napilitan ang mga kapatid niya na palagyan na lang siya ng life support machine. Kung sa ospital pa kasi mananatili si Roxanne, baka mamulubi na ang biyanan mo. Samahan pa ako sa itaas. Suling! Oh. Tinay! Asa ba kayo? Kailangan ko na makakatulong dito. Suling! Leandro? Anong ginagawa mo rito? Nandito po ako para bisitahin ang asawa ko. Ayan si Roxanne. Sabi ng mga doktor baka hindi na magkamalay pang anak ko. Pero hindi ako sumusuko. Nararamdaman kong isang araw, gigising din siya para makasama uli natin. Bakit kayo nagsinungaling sa akin? Ang sabi niyo kay Hershey, patay na ang asawa ko. Alam niyo bang kumuhalos ang mundo ko nung malaman ko yun? Oo, alam ko po na ayaw niyo sa akin. Dahil ang tingin niyo mahirap lang ako at hindi ko kayang buhayin si Roxanne. Pero wala pa rin kayong karapatan na ipagkain sa akin ang totoo. Kasi asawa na ako ng anak ninyo. Inaamin ko, nagkamali ako nung magsinungaling ako sa inyo ni Hershey. Patawarin mo sana ako, Leandro. Kahit ilang beses pa ako kayong humingi ng tawad sa akin, hindi na po may babalik yung mga nawalang panahon na wala ako sa tabi ng asawa ko. Para makabawi ako sa mga kasalanan ko sa iyo, pinapayagan kitang tumira dito sa bahay para samahan si Roxanne. Sa pagkakataong ito, alam kong ikaw lang ang kailangan ng anak ko sa mga panahong ito. Salamat po. Aalagaan ko po ang asawa ko hanggat nabubuhay ako. Roxanne, nakikiusap ako sa iyo. Magkamalay ka na sana. Kumising ka na. Nakikiusap ako. Kailangan ko ng lakas. At hindi ko magagawang lumaban para sa buhay ko kung wala ka. Ikaw lang ang dahilan kaya ako nabubuhay ngayon. Please, Roxanne. Please. Leandro, magpakatatag ka. Kaya mo yan. Ron, anong nangyayari sa asawa ko, Ron? Tawagan mo si Inay. Tawagan mo si Nanay Rebecca. Dali ka. Oh, tatawagin ko na si Tita. Roxanne,
Roxanne, pakiusap, wag. Wag mo kong iiwan, wag. Wag kang mamamatay, pakiusap, Roxanne! Wag! Mr. Romantico. Mahal kita. Mr. Romantico, umalis noon si Leandro para puntahan ang kanyang asawa. Simula noon, ay wala na akong naging balita sa kanya. Halos 1 linggo din yun. Sa mga panahong yun, wala akong ginawa kundi ang umiyak lang ng umiyak. Hindi ko matanggap na tuluyan ang nawala sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Ate Hershey. Uy, bumangon ka na dyan. Magtatanghali na. Wala akong ganang bumangon, Christine. Ate, ano ba? Kailan mo kaya marirealize na malawak ang mundo? Di lang si Leandro ang lalaki, no? Oo, nandun na ako, mahal mo siya. Pero kailangan mo nang mag-move on. Wala na siya. Iniwan ka na niya para balikan yung asawa niya. Kaya naman, iiyak ka na naman eh. Kung talagang mahal mo si Leandro, magiging masaya ka para sa kanya. Ngayon nagkasama na uli sila ni Roxanne. Hayaan mo na siya. Kalimutan mo na yun. Panahon na para intindihin mo naman yung sarili mo. Ate, please, bumangon ka na. Bumangon ka sa nakaraan. Mag-move on ka. Tanggapin mo ng katotohanan at magbagong buhay. Tulungan mo ko, Christine. Oo naman, tutulungan kita. Kapatid kita eh. Pero syempre, nasa sa iyo pa rin yan. Kung desidido kang mag-move on. Kung gusto mo, sumama ka sa akin papuntang Maynila. Bakit? Ano naman ang gagawin mo dun? Nagbabala kasi ako na magtrabaho doon. Kung gusto mo, doon ka na rin magtrabaho. Mas malaki yung sahod sa Maynila. Don't worry. Nakausap ko na si Tita Vilma. Pumayag siya na doon tayo sa bahay niya titira. Ano, ate? Pagkakataon mo na ito para makalimutan mo si Leandro. Sige. Sige, sasama ako sa'yo. Yan. Kaya nagre-ring ang telepono ko. Paikuha dyan sa tabi mo. Okay. Sino bang tumatawag? Ay, si Ron, yung pinsan ni Roxanne. Ikaw na ang kumausap. Sabihin mo wala ako sa mood ngayon para makipag-usap. O sige, sasagutin ko. Hello? Si Christine to, yung kapatid ni Hershey. Anong balita? Ano? Totoo ba yan? Sige. Sasabihin ko sa kapatid ko. Bye. Oh, ano sabi ni Ron? Si Roxanne, patay na. Leandro, ganun talaga ang buhay. Kailangan na lumisan ng asawa mo. Hanggang doon na lang ang kaya niya. Kailangan na natin tanggapin ang nangyari. Tanggap ko na rin naman eh. Natapos na rin yung paghihirap ng asawa ko. Siguro, masaya na siya ngayon sa piling ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya iiwan ng tuluyan. Alam ko. At alam mong babantayan ka ng asawa mo kahit na nasa kabilang buhay na siya. Di bale. Malapit na rin naman kami magkita ng asawa ko.
Nararamdaman ko malapit na rin ako mamatay. Sana nga lang pagkamatay ko, gusto ko susunduin ako ng pamilya ko. Siya. Tama na. Tama na yan. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Sagutin mo na. Oo, sige. Hello? Hello, Leandro. Bakit ka tumawag, Hershey? Nabalitaan ko yung nangyari kay Roxanne. Nakikiramay ako. Salamat. Tumawag din ako sa'yo kasi gusto ko magpaalam. Magpaalam? Saan ka pupunta? Basta, may pupuntahan ako. Pero bago ako umalis gusto ko sanang hingin pa rin ang kapatawaran mo. Leandro, patawarin mo na ako. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Salamat. Maraming salamat kasi naging parte ka ng buhay ko. Sayang, kailangan kong kalimutan ang mga happy memories natin para tuluyan na ako makapag-move on sa'yo. Hershey, Basta tandaan mo, Leandro, wala man ako sa tabi mo. Palagi mong tatandaan na malalampasan mo din yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Lagi ka lamang magdarasal sa Diyos. At isasama din kita sa mga dasal ko. oh. Hershey, O, paano, Leandro? Kailangan ko nang umalis. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo pagkatapos nito. Basta, Leandro, handa ko nang tanggapin na hanggang dito na lamang tayo. Paalam. paalam. Mr. Romantico, natuloy din kami sa Metro Manila sa Marikina, kung saan masaya kami pinatuloy ng tiyahin ko. At hindi nagtagal, pareho kami napasok ni Christine sa isang company. Doon ay marami ako nakilala mga kaibigan. Natuto rin ako magkaroon ng nightlife at hindi nagtagal, unti-unti rin ako naka-move on kay Leandro. Mahal kita. Party! Ate Hershey! Join us! Come on! Ate! Sali ka! Diyos ko naman, pahinga naman muna ako. Kanina pa ako sayo ng sayo Inom muna ako. Okay! Ay, hindi ko matawag sa cellphone ko. Teka, new number. Makapunta nga muna sa tahimik na lugar bago ko ito sagutin. Doon ako sa bandang sa may fire exit. Hello? Yes, sino to? Hershey, si Ron ito. Pasensya ka na kung tumawag ako sa ganitong oras. Ayos lang, Ron. Nasa bar ako ngayon kasama mga office mates ko. Teka, bakit ka nga pala napatawag? Nasa Maynila kami ni Leandro ngayon. Nasa ospital siya. Malubha na ang lagay niya. Ha? Sa totoo lang, anumang oras pwede na siyang bumitiw. Kaya ako tumawag sa iyo kasi palagi niyang binabanggit ang pangalan mo. Baka naman pwede mo siyang dalawin dito. Pakiusap. Sige. Baka ito na huli niyang kahilingan. Ang makita kang muli. Sige, Ron. Saang ospital? Mr. Romantico. Kapag ako ay nagmahal. Mr. Romantico,
Napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Chiquit Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, at si Bobby Cruz, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Eric Lucero at Bong Muyan. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Chris Nasenga sa direksyon ni Maynard Lendy.